Ayan na mga kababayan, wala nang patumpik-tumpik pa. Andito na ang part 2 sa pasabog ni Zaldico. At dito mga kababayan, kinumpirma niya ang pasabog ni Orly Guteza na kung saan nagdala ng mga limpak na maleta mga kababayan na puno ng pera. Narito po ang litrato mga kababayan ng mga maletang ito. Panoorin po natin mga kababayan ang part 2 dito sa pasabog ni Zaldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin bahay Romualdez ni Bongbong Marcos at Speaker Romualdez. Pasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po part 2 ito part 2. Hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko ang daming intro mga kababayan niya sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Handa nang harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Shoot! Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Panakipbutas. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, may resibo, may pangalan. May ebidensya at may pangalan. The part 2! Narito na po. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Wala tayong Kaya magagawa. Kaya nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero. Eto mga kababayan binasag na mga kababayan yung depensa nila. Bakit pa siya mag-i-insert daw mga kababayan? Gayong pwede naman niyang ilagay ng direkta. Ang rason dyan mga kababayan, kung ilalagay niya ng direkta, para na rin niyang inamin na siya ang magnanakaw mga kababayan. Dito, pinadaan niya sa insertion para masisi nila si Zaldico. At isa pa mga kababayan, ginamit nila ang insertion para pang bribe mga kababayan doon sa mga kongresista na boboto sa impeachment ni VP Sara. Yan ang dahilan. During the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Request ng Pangulo The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. See mga kababayan, so pointless itong pagwala ni BBM mga kababayan, nagwala siya ngayon. Ang daming kurakutan. Siya lang naman pala ang may utos mga kababayan, Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ayun. Ulang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Umami na mismo siya mga kababayan Martin Romualdez. Sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Hanggang sa Malacanang nag-deliver ng pera mga kababayan. Madaling yan mga kababayan. Patunayan dahil mayroong mga CCTV yan Yung mga deliveries po ay merong record. Ayan na ang maleta. Totoo po yung sinasabi ni Orly Guteza. Ang sarap ng maleta. Siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Malacanang. Ayun, sa Aguado. Nung siya ay nasa Senado. Ayun para mga kababayan. Para ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Ayan ang mga litrato mga kababayan. 1, 2, 3. Ang dami. Ang dami mga kababayan. Maleta. Totoo pala. Totoo, October, August, ito mga kababayan. Iba't ibang araw mga kababayan Grabe ilang araw silang nagdala ng mga maleta mga kababayan ganito karami. Puno ng pera yan mga kababayan. Mga Rimowa. Iba't ibang araw ito mga kababayan After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin SOP para sa Presidente ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan. 100 billion. So SOP
25 billion pesos, mga kababayan, ang pinaghati-hatian ng mga buhaya. Bigay kay BBM mismo. Kay BBM pa lang yan, tapos mayroon pang SOP, mga kababayan, yung ano yan, kongresista, mga district engineers. Ilan na lang, magkano na lang, mga kababayan, ang maiiwan para sa proyekto. Kaya nasisira ang flood control. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hala, 25 billion napunta kay Bangag. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga Siya! Si Remulla ang nagtalaga si Bangag, mga kababayan. Paano na yan? Sa kanyang press release, paano na yan? dadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Hala. Istigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Pati ang Pangulo. Impeachable na ito, mga kababayan. Wala na, Umamin na, Imbestigahan din niya si corruption na talaga, mga kababayan, President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right. At Let's do it naman right. kayo. Mahiya naman. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion. Wala ang sabi ni Lacson, eto si Lacson, mga kababayan, alam na natin, nagtatakpan ang corruption, mga kababayan. Bobo, bulok, buwisit, lahat na basura, mga kababayan, ng Lacson na yan. Ang sabi ni Lacson kay Zaldico, empty words daw pinagsasabi mo. Presidente, alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. At ako ay naniniwala Sipain na yan sila. Na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Abangan ang part 3. Ikaw, Zaldico, kailan ang part 3? Kahapon ang part 1, ngayon ang part 2. Part 3. Abangan. Ano po ang nakikita nyo po dito sa paglabas po nitong si Congressman? Pakinggan na lang natin ito si Atty. Topacio kung ano mga kababayan masasabi niya dito sa paglantad na ni Zaldico. Dahil aabangan pa ang part 3, mga kababayan Ilabas mo na lahat. Dahil magrarally na kami. Ang Malacanang, mga kababayan, nakita nyo, puno na ng puno na ng mga barbed wires. Lord. Well, of course po, ito ay aking conjecture lamang. Conjecture. Ngunit tingin ko po ay masyado na pong napikon o sumobra na ang ginagawa kay Congressman Zaldico na parang sabi nga niya, he is being made the poster boy. Pumiyak, mga kababayan. Ang nangyari dito kay Zaldico, mananabla na lang ito. Sama-sama tayong babangag. Dahil imposible talaga, mga kababayan. Imposible na si Zaldico lang lahat ang nag-orchestrate nito. No, never. Dahil lahat, mga kababayan, kailangan ng pirma ng speaker at ng presidente. Hindi kaya yan ni Zaldico. Ano ba si Zaldico? Siya ba ang presidente? For the anti-corruption proceedings by the present administration at parang gusto siyang gawing pantakip. Pantakip. So, tingin ko po is in order to protect himself and also to expose the truth ay lumabas na po siya at sinabi niya ang kanyang nalalaman dito po sa flood control scandal na ito. Grabe. Nakikita Bilyones, mga kababayan, ha? 2025 budget lang yan, ha? 25 billion. Nakamal daw ni Marcos, mga kababayan. rin po ba na tumutugma sa mga ganap, sa mga development, sa sequences po, sa mga nangyari mula pa nung nag-umpisa itong investigasyon, yung mga narinig natin sa unang mga bahagi ng investigasyon, ni Senador Marcoleta, sa pinalitan na ito ni Ping Lacson, natigil ang investigasyon, nabuksan itong ICC, lahat ng mga nabubulgar. Tumutugma po ba doon sa mga nagiging pahayag po ni former Congressman Zaldico? Opo, in its general terms, kasamang Admar, ay kasamang nakikita Admar. na po natin yung pattern sapagkat marami pong nagsasabi, and I believe this to be logical, na hindi po maaring makatakas ang Pangulo sa responsibilidad dito. Talaga, mga kababayan. Malaking pananagutan ito ni Bangag, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Alam naman natin, di ba, na kurakot talaga. Tapos ito na, mayroon ng ebidensya, mayroon ng testigo, mga kababayan. Maang-maangan pa rin. Common knowledge, mga kababayan, na kurakot talaga ang mga Marcos. Tatak Marcos, dugong Marcos, mga kababayan. Ito, mayroon ng testigo, mayroon ng figure, mayroon ng litrato, mga kababayan, at mayroon pa mga ebidensya na nagdala ng pera.
Presidente at katambaluslos. Sinasabi po sila na bakit daw i-insert yung 100 billion, yung NEP nga po ay galing sa Presidente. Well, maraming reasons po dyan. Unang-una, para maitago yung insertion. Para maitago, para hindi masisi kay Bangag mga kababayan, para maisisi kay Zaldico. At isa pa, maka-escape ng liability. Para pampabango mga kababayan sa mga kongresista. Yan ang habol ng mga buhaya mga kababayan, insertion, dahil dyan sila kikita. Pang-bribe nila mga kababayan doon sa mga kongresista para bumoto na ipa-impeach si VP Sara. Para sabihin niyang hindi naman ako nag-insert niyan. Pwede rin na ito ay para pagtakpan yung mga insertion sapagkat naging unconstitutional po yung insertion na naging mas malaki pa po yung budget ng DPWH kesa. At mali yung fake news yung sinabi ni Lacson mga kababayan na binito daw ni Bangag. Hindi. Pinatunayan ni Zaldico mga kababayan. Mayroon siyang mga dokumento inilabas, tingnan nyo sa Facebook page. Andun lahat mga kababayan ng insertion na ginawa. And then andun ang page kung nasaan doon sa JAA. So hindi po binito, hindi binito. Fake news si Lacson mga kababayan. Na ito po ay labag sa ating saligang batas. Labag sa saligang batas. Kung bakit nasa BICAM po ang ginawang insertion. Pero sinabi naman po ni Zaldico bilang chairman ng Appropriations Planado yan Committee planado. Ay nasa pag-uutos ng Pangulo. Opo, tama po kayo dahil ang sabi nga na kung gusto talaga ni PBBM daw, dapat sa kanya na, hindi na dapat na iutos. Pero make sense din po na posibleng yan nga, dahil alam nila yan ang iisipin. Yan ang kanilang irarason. Advance silang mag-isip insert na lang para kung magkabulilyaso man maituro si Zaldico. Walang direkta agad-agad. Pero yung nabanggit na wag kang umuwi, kami bahala sa'yo. Tapos isushoot pa daw mga kababayan. Siya doon sa Amerika. Make sense din po, attorney. Opo, at tama po yun. Eto mga kababayan, wala nang sacred cow. Si Zaldico, nilaglag na niya si Tambaluslos mga kababayan at si Marcos. Yan naman talaga ang magkakampi mga kababayan. Una po, may extradition treaty tayo sa Amerika. Meron din tayong Mutual Legal Assistance Treaty sa Amerika, yung MLAT. At yan po ay kita nyo, kung gugustuhin naman po ng ating pamahalaan. Eto ngayon mga kababayan. Ang challenge natin pauwiin na si Zaldico dahil dito na mga kababayan para titistigo. Eto. Tapos mga kababayan, dapat under custody siguro yan ng Senado na lang, Senado. Huwag palabasin sa Senado mga kababayan. Protektahan si Zaldico hanggang bumaba si Bangag sa pwesto. Ay madaling ibalik ang isang tao. Kita nyo yung nangyari kay Mayor Alice Guo at kay Cassandra Leong na agad-agaran ay naibalik dito. Bakit si Zaldico ay hindi maibalik-balik dito? So yun po ang mga katanungan na takot sila dahil eto na, takot sila dito mga kababayan na kakanta na. Eto, prepare na ni Zaldico mga kababayan ang lahat ng mga dokumentos. Mahirap pong sagutin except in the context na ayaw nga siyang pabalikin sapagkat marami na siyang nalalaman. Eto mga kababayan, people power na. Baka people power na ang mangyayari dito. Opo, doon po kasi detalyado din maliban doon sa video. Pag nalakaw na antayin pa ba natin maubos ang pera? Meron din siyang listahan. Maubos yung pera. So manawagan na tayo na mag-resign si BBM. Step down. Doon sa 100 billion na pesos. Nakikita nyo po ba na pagpalagay natin na mali yung kanyang sinasabi, pero kakayanin ba niya na siya lang ang makapagpalabas ng mga proyekto na yon? Kumbaga siya lang yung parang big fish noon na wala siyang kakuntsaba. Ganun siya ka-confident na kaya niyang mailabas yung pera na yon? Hindi po, sapagkat ang naglalabas ng pera ay hindi naman po lehislatura. Pag natapos na po yung GAA, ang pag-order po ng paglabas ng pera ay nasa executive or specifically yung Department of Budget and Management. So hindi po pwedeng si Zaldico po lamang. Pagkatapos na po ng GAA at yan na po ay naipasa sa Pangulo, tapos na po ang trabaho ni Zaldico, technically speaking, as a legislator. So nandoon na po, lumabas na yung GAA, nandoon na po sa Presidente kung anong i-veto niya. The fact na hindi niya binito yung katakot-takot na insertion sa 450 billion na ang binito niya ay 26 billion lang yata or something, means
case na talagang merong collusion po rito na yung insertions ay wag mawala. Opo. Now ngayon po, syempre meron ding pumapanig sa kanyang mga inaakusahan at sinasabi kung tunay talaga na siya ay magte-tell all na, bakit hindi na lang siya umuwi, panindigan niya, sumpaan niya yung kanyang salaysay po, attorney. Actually po, nagtataka rin po ako kay Senator Lacson kung bakit hindi niya pinayagan si former Congressman Saldico na mag-testify via Zoom. Ang sasabihin nila, wala daw accountability. Involved po ako rin sa investigasyon ni Alice Guo at si Cassandra Leong. Alam niyo po, noong time na yon may mga nag-testify po via Zoom galing pa sa Thailand na hindi din naman po under oath pero pinayagan po ng komite ni Rizzo Ontiveros. Marami pong nag-testify laban kay Pastor Kibuloy via Zoom. Hindi rin under oath, pinayagan din po nila. Bakit iba po ang pamantayan pagkakalaban nila ang iniimbestigahan at iba ang pamantayan kapag kakampi nila ang pinagtatakpan nila? Napansin nyo rin po ba na parang yung linyahan niya, same din yung sa linyahan din po ng iba pa? Ay opo, yung kanyang sinasabi nagtutugma sa sinasabi ni Diskaya, ni Gutesa. Ang problema nga po dito sa Blue Ribbon, sa ating Senado, kapag papunta na kay Martin Romualdez yung trail, kung ano-anong paninira ang gagawin nila, katulad kay Gutesa, sasabihin nila, falsifikado yung affidavit. Sinumpaan na nga yung affidavit. Yung kanyang sinabi ay under oath na nga sa Blue Ribbon Committee. So, agad-agad pagka laban sa kanilang kakampi, kaalyado sa politika, sasabihin walang batayan. Pag laban sa kanilang mga kalaban sa politika, sasabihin nilang matibay. So, talagang double standard po ang ginagawa. Tsaka nakikita nyo na talagang parang may bigat yung kanyang pahayag po Kasi Definitely siya po. yung malapit sa speaker. Nakakausap niya, direkta rin ang instruction mula sa presidente. Kumbaga parang nakikita nyo po na walang ibang rason para hindi ito maging paniwala, attorney. Tama po yun. Nagtataka nga po ako sa Malacanang dito sa mga kaalyado ng ating pamahalaan. Noon ay gigil na gigil sila kay Saldico. Sabi nila itong si Saldico ang may alam ng lahat. Siya yung talagang nagawa nito. At alam niya ay yung mga people involved. Bakit nung nagsalita siya tungkol sa mga people involved, bigla na siyang hindi credible? So yun po ang pinagtataka ko sa sinasabi nila. Very inconsistent po talaga ang sinasabi nila. Opo, and sa nakikita nyo po kasi hindi basta-basta rin yung aligasyon nitong si Congressman Zaldico. Napapanahon na bang umuwi siya or nakita nyo po ba latagan na lang muna ng kanyang alam at mga maihaing ebidensya? Kasi yun nga nandun yung pangamba na may bantana sa buhay niya kapag andito na siya sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo po, attorney? Alam nyo po, kung sa pag-uumpisa lamang ng investigasyon, yung sinabi lamang po ni Saldico ay enough. Yan ay sapat na po para mag-umpisa ng investigasyon ang ombudsman. Kaya't hinahamon ko ang ating ombudsman na mag-imbestiga. Bakit ko sinasabi ito? Alam niyo po, ang tanggapan ng ombudsman under the law, kahit anonymous complaint, pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman kahit sumulat ka lang, wala kang pangalan, sinasabi mo ganito't ganon ang ginawa ng isang opisyal at ito ay tiwali. Pwede nang imbestigahan. Ito, may isang taong nagsasabi. Humarap siya upang panindigan yung sinasabi niya. At siya yung isa sa mga tao na ang dami nagtuturo na sangkot. Bakit hindi imbestigahan? So, for the purpose of the ombudsman, sufficiente na po yun. Yung ICI naman po ay hindi naman po held sa strict rules on evidence ang ICI. So, maaari din po nilang tanggapin yan. Ganon din po ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman po stricto ang pagsunod sa rules of evidence sapagkat legislative inquiry lang naman po yan. So, on the basis of the mere existence of that statement and the video ay pwede na pong
yan po ay pwede nang saluhin at mag-further investigation. Opo, and nandun din po yung question sa tiwala kung ano po yung kanyang gagawin, lalo na sa mga legal na hakbang, yung pagpapanumpa, saan siya lalapit, saan siya dudulog sa sangay sa gobyerno, sa kasalukuyan na attorney. Kasi nakikita nyo naman po dito po sa DOJ, parang nakikita natin minsan na merong naku-question yung nagiging hakbang. Dito naman po sa ombudsman, ganun din yung mga nandun din yung questionable rin po. Sana kaya siya lalapit. So ang nababasa natin sa mga komento nating mga kababayan, maganda lahat ng kanyang mga naging ebidensya, resibo kumbaga, kung ano ba mailabas na niya, at least for the record na yan, habang inaantay ang legal na proseso na iba. Attorney, tingin mo? Opo, actually, kung ang kine-question po nila yung evidentiary value, kung gusto nilang sumpaan yan, pwede naman pong sumpaan yan. Natatawa ako na sinasabi na dapat daw siya pumunta sa notaryo dito at sumpaan yung kanyang statement. Hindi na po kailangan yon. Pwede po siyang manumpa sa isang foreign notary public at sa pamamagitan ng apostil, yun kanya pong sinumpaang salaysay, provided that yung bansa kung saan niya ginawa yung kanyang panunumpa ay signatory doon sa Apostille Convention ng Hague, ay pwede na po yung gamitin dito. Number 2, pwede po tayong kumuha ng deposition or letters rogatory sa pamamagitan po ng commission. Ayan po ay medyo komplikadong bagay, kunit meron pong mekanismo kung saan po ikaw ay pwedeng pumunta sa isang foreign jurisdiction at kumuha ng mga ebidensya doon. So marami pong paraan kung gusto lamang ng ating pamahalaan, at marami pong mga legal luminaries na alam yan. Ang problema, ayaw nila. Lagi nila sinasabi, bumalik ka rito, hindi naman po kailangan bumalik. Opo. Doon naman po sa, di ko alam kung na-monitor nyo yung buo sa investigasyon po dyan sa Senate Blue Ribbon kanina po, attorney. Ano po yung basa po ninyo sa naging takbo ng investigasyon po kanina? Marami po talagang question dyan lalong-lalo na sa pagbabalik ni Senator Lacson, at obvious naman po, hindi lang naman po siguro ako nakakapansin na talagang may pinagtatakpan po itong si Senator Ping Lacson. Kaya lahat po ng ebidensya pointing to Romualdez and ultimately to the President, kanyang sinusuppress, dinidiscredit, pinahihirapan. So I'm sure hindi po yan nakatakas sa atensyon ng ating mga kababayan. Opo. Bukas po magkakaroon ng, sa mga susunod na araw magkakaroon po ng mga rally po na gagawin po, sir. Pero bago pa man ito, meron pong inilabas na listahan ng kilos protesta ng taong bayan. Alam niyo po hindi ko na sana pag-iintindihin yung Simon Tulfo, medyo uliani na yan Kanya lang, ang nakakabahala po rito is not that naglabas si Mon Tulfo ng listahan, because kahit sino naman pwedeng maglabas ng listahan. Ang nakakabahala dyan, yung sinasabi ng Malacanang na kinuha daw nila yung listahan at pinapaimbestiga sa Armed Forces of the Philippines. Kailan pa naging source of reliable intelligence information ang isang discredited journalist katulad ni Mon Tulfo? So alam nyo, lahat po yan nakikita nyo naman po pagtugma-tugma na ang layunin lamang po ni Mon Tulfo in collusion with Malacanang ay takutin, to intimidate, to browbeat, to harass yung mga organizers nitong rally, sapagkat takot na takot po sila sa rallying yan. Opo, at nakikita nyo rin po ba na ang pagiging selective? Kasi halimbawa, marami namang nananawagan through social media, halimbawa doon sa pagsasailalim, sa hair follicle, para mawala yung agam-agam, kasi naririnig na talaga natin itong mga issue laban sa presidente, pero wala namang aksyon. Pero nung nag-post itong gumawa ng aksyon, pinaimbestigan agad sa militar. Yun nga po ang aking sinasabi. Talaga pong double standard ang pamahalang ito. Alam niyo po, natatandaan ko tuloy
ako'y may edad na rin naman, senior citizen na ako. Nung panahon po ni Marcos Sr., nung nagkaroon ng alegasyon na siya daw ay nagpa-opera, alam niyo ginawa niya, siya po on national television, inangat niya yung kanyang barong Tagalog para ipakitang walang post-operative scars. Wala pong sugat, walang peklat. Bakit ngayon may ganitong alegasyon ay ayaw ipakita o ayaw magpagpasailalim sa hair follicle test? To once and for all, put at rest yung mga ganitong alegasyon. Ang dali-dali kung talagang wala kang itinatago, di ba? Patest ka, sasabihin mo, kita nyo na, walang basihan yung inyong mga paratang sa akin. Bago pa man itong naging pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee, meron na pong nabanggit si Senadora Amy Marcos naman na posibleng recant, which is di natin alam kung nag-recant ba, pero hindi dumalo dyan sa pagdinig si Orly Gutesa. Ang sinasabi, pinipressure na raw yung mga kaanak, yung pamilya, tinatakot na raw, may mga threat na raw, mga banta sa buhay po. Attorney, ano po masasabi niyo rito? Hindi po malayong mangyari yan sapagkat ang mga pangyayari po ngayon ay existential threat na po sa kanila itong mga testimonya na ito. So, hindi po malayong mangyari yan na ipipressure nila ang yung mga testigo laban sa kanila. Kanya nga, dapat po ay proteksyonan yung mga yan. Ang problema naman, nung pinihiling ni Senator Marcoleta na proteksyonan ng mga Diskaya, proteksyonan si Gutesa, ay ayaw naman po. Opo, speaking of protection, matibay ba? Lalo na yung meron tayong WPP program para mas maghikayat pa tayo ng mga whistleblower, or the more na matatakot yung mga may alam at patuloy na lang na mananahimik sa kanilang mga nalalaman kasi nga po hindi malinaw kung ano yung kahinatnan nila, kung tutulong ba sila sa bansa natin, pero nandun yung pangamba nung parang nagbigay ng parang nagsasabi na, oy, meron akong isusubong, may mga magnanakaw doon, tapos sasabihin na anong ID mo, saan ka galing, sino ka ba, parang naka-question pa yung kanyang siya mismo ang kino-question, hindi yung mismong kung totoo ba yung nangyayari. Yun nga po, ang nangyayari nga po kasi, para ma-discourage itong mga witnesses dito sa flood control scandal na ito, dinagdagan nila ng isang requirement na wala naman sa batas yung restitution. Paano ma-encourage yung mga tao na pumunta sa witness protection kung pahihirapan mo? It should be easy ng isang taong whistleblower ay magpapasailalim sa protection, ngunit ginagawa nilang mahirap. Kita naman natin kung anong klaseng bias yan. Opo. Ngayon, meron pong hamon naman si Congressman Elizalde sa kanyang post. No? Ang sabi niya dito, I respectfully urge Senator Panfilo Lacson to first review the full list of alleged insertions done under the directive of President Marcos and clearly reflected in the GAA 2025. You may cross-check the NEP 2025 to verify if the same line items appear there. To assist you, I have attached the list of the exact page references from the GAA 2025. I suggest that before making statements that may unfairly prejudice the issue, the senator should examine the documents full. Public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation, not conclusions drawn without first seeing the whole picture. Attorney. Wala naman tayong maaasahan niyang Ping Lacson, maniwala kayo. Talaga namang nilagay yan sa Blue Ribbon Committee para pagtakpan ang mga Marcos, si Pangulong Marcos at si Martin Romualdez. Kita nyo nga hindi pa nila ina-analyze yung confession ni Saldico. Dinidismiss na nila. Anong klaseng Blue Ribbon yan? Akala ko ba gusto nila malaman ng katotohanan? Bakit pag tuwing papunta na sa Malacanang, papunta na kay Martin Romualdez, ay binabara nila? Katulad nung isang araw, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi daw kasama sa kakasuhan si Martin Romualdez kasi wala pang ebidensya. Pero baka daw may mangyari na magkaroon ng ebidensya. Yan na, nandiyan na yung ebidensya. Bakit hindi pa rin sila kumikilos?
Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa mga impormasyon at analisa na inyo po ibinahagi ngayong gabi. So ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless. Maraming salamat si Attorney Ferdito Pasio.